Panik na ba ang mga anti-Marcos o ayaw na sumunod at maniwala sa gobyernong ito? Pagkatapos pong ilunsad ang mga programa at pinalakas na makakatulong sa mga mamamayang Pilipino. Isa po dyan yung patuloy na pagbibigay ng mga titulo ng lupa sa mga lehitimong farmers. Okay? Hindi na po sila pinagbabayad ng interest at kapital sa kanilang mga niloan o inutang sa pamahalaan. Lahat po ng mga farmers, Luzon, Visayas, Mindanao ay wala ng utang sa gobyerno at pati interest hindi na rin pinababayaran sa ilalim ng programa ng Office of the President at ng Department of Agrarian Reform. So dalawa yan, titulo ng lupa at libre na, hindi na babayaran ng utang at interest. Okay? Sunod, yung paniniguro na tuloy-tuloy ang pabahay program ng pamahalaan. Target ang 6 million pabahay o bahay sa loob ng 6 na taon hanggang 2028 ng Marcos administration. Okay? Lahat po yan. Namasang Pilipino makikinabang, farmers at mga gustong magkabahay na ibang sektor. Nasundan pa ngayon ang bago. Tinutupad na at gagawin na. Mag-uumpisa sa Visayas region ang murang bilihin tulad ng rice. Tuloy-tuloy yan. Pagpapalakas ng Kadiwa Center ng Office of the President. Mura, sariwang pagkain. Produktong Pilipino. Ayan o. Doon pa lang sa apat na yan, yan ang may tuturing nating hindi masagot ng mga anti-Marcos. Sa halip kanilang binabatikos at minamali itong mga programang ito. Pero itong programang ito, makikinabang din ang mga Duterte supporters or masang Pilipino kasi wala namang pinipili dyan. Wala nang utang ang farmers, tuloy ang pagbibigay ng titulo, housing program, pagbaba ng presyo ng pagkain tulad ng rice, yan ang pangmasa. Walang sagot dyan ang anti-Marcos o kilalang Duterte camp. Kasi wala naman silang programa para sa mahihirap na yan. Okay? Wala silang maitugon sa hakbangin ng gobyerno. Kasi kita ng gobyerno ano ang problema, ano ang solusyon. Ang mga bumabatikos at ayaw sa gobyernong ito, wala namang solusyon. Puro problema ang dala. Ano yung dalang problema? Yung paninira, paninisi at pagsilip ng negatibo sa magagandang programa para sa farmers, manggagawa at consumer na Pilipino. Okay? Kaya nagpapanik sila kasi nga po hindi nila alam kung anong gagawin at hindi rin nila akalain na magagawa ito ng kasalukuyang pamahalaan. Wala kasing nakagawa ng ganyan na pabababain ng 20 pesos ang per kilo ng rice. Okay? At higit sa lahat ay yung marami pang programang ginagawa. So, kung inyong mapapansin, mga kaibigan, ako napapansin ko ito at aking pong opinion ito, na nag-iingay itong mga anti-Marcos, lalo na po yung mga identify sa mga Duterte. Dahil alam nila na pag nakuha ng gobyernong ito at na ituloy-tuloy ang mga programa para sa masang Pilipino kasama ang mga Duterte supporters sa mga programang yan, baka wala silang maging kakampi para ho dyan sa gagawing trial after election ng betrayal of public trust na kinakaharap ni Sara Duterte. Gusto nila kasi meron silang followers kasi ang plano nila dyan, habang merong trial sa Senado, meron silang mga pagkilos, may mga rally sa compound ng Senado at may mga galaw ang mga vloggers at mga troll para sirain ang kredibilidad ng Kongreso, ng mga prosecutor, ng testigo at ng kaso. Yan ang galaw nila. Pero kung mabibigyan niya ng pabahay, mga farmers libreng wala ng utang, tapos murang bilihin, yun ang kinababahala nila. Baka wala silang makuha. Nakakampi. Ayan. Kaya ang tabi ko nga, nagpapanik sila na hindi nila makounter itong mga programang ito. Pero may solusyon dyan. Kung tumulong kayo, voluntary, huwag niyong batikusin ang programa sa halip tulungan.
palagay ko mas tatangkilikin kayo ng mga Pilipino. Kasi yung programa para sa mahirap, programang matino, pag tinutulan nyo, pinigilan nyo, siniraan nyo, yung mga tao na nakikinabang at makikinabang doon, yun ang magagalit sa inyo, hindi ang pamahalaan. Pero kung inyong tutulungan yan, yun din ang susuporta sa inyo at maniniwala sa inyo kung inyong susuportahan ang magandang programa ng gobyerno. Yun po yun eh. So wala na solusyon, paninira pa, kaya expected na nila, hihina ang kailang followers at supporters habang tumatakbo ang araw. Habang papalapit at magkakaroon ng trial sa betrayal of public trust against Sara Duterte. Hindi po biro yan. Dahil mamamayang Pilipino rin ang may-ari ng pera na hinahanap na until now hindi may paliwanag kung saan dinala at kung totoo ba na mga tao ang tumanggap sa magitan ng acknowledgement receipt na ipinalabas ng Office of the Vice President. Ganyan po ang sitwasyon. Okay? So please like and share ng ating mga video ito. Huwag po kayong magsawa, mananatiling tulay ng tamang impormasyon at kaganapan sa ating bansa at sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Voluntary kung ginagawa ito nung araw ko pa sinabi hanggang ngayon para po sa kaalaman nating lahat. Huwag kayong maniwala sa mga bintang-bintang, hanggang bintang lang sila. Na bayaran, hindi ho totoo yan. Itong Marcos administration hindi gumagastos sa ganyan. Hindi nga nagpapasalamat yung Marcos administration sa mga tumutulong sa kanila. Pero hindi naman kami naghahanap, ang channel ko at ako mismo, hindi naghahanap ako ng pasalamatan ako. Sinasabi ko lang totoo. Hindi sila nagbabayad, hindi niya kailangan magbayad dahil maraming volunteer na mayroong sakripisyo at pagmamahal sa gobyerno. Hindi kailangan bayaran. Ang nag-aakusang binabayaran ang ganitong mga topic, binabayaran ng pagsuporta sa gobyerno kasi desperado yung nagsasabi nun. Sila yung gumagawa nun. Wala na silang makitang ibang rason or issue kung hindi bayaran. Wala namang pagpapatunay kasi wala namang patutunayan. Ang gobyernong ito ay walang ginagastos sa ganyan. Hindi nga nag-imbita yung mga yan kahit na mag-meeting man lang, magpakape man lang, wala. O kahit i-text ka para magpasalamat, wala na nanggagaling sa kanila. Kasi alam nila, voluntary ang pagmamalasakit sa gobyerno. Voluntary ang pagkakaisa. Voluntary ang ginagawa ng mga vloggers na tumutulong sa administrasyon. Di katulad ng kabilang grupo na ayaw magtrabaho pagka walang kung ano man ang hinahanap nila. Nakakawindang-windang na sila matapos makulong yung mga kanilang ipinaglalaban. Yung dalawang amo nilang parehong nakulong. Yung isa nasa Pasig, yung isa nasa Dahing, Netherlands. Ganon na sitwasyon nila. Kaya kung yung mapapansin, watak-watak na sila. Pati mga politikong kandidato, kanya-kanya nang naggalawan, kanya-kanya diskarte para makilala, para gumimik at makakuha ng suporta. Pero hindi nila alam, gising na ang taong bayan. Alam nila ang totoo at hindi, alam nila ang manggagamit at hindi, alam nila kung sino ang papaniwalaan. Please like and share. Subscribe kung hindi pa sa aking mga channel.